yung mga sabihin natin panggulo, anti-Marcos camp o group. Dalawa yung isong dala-dala ngayong pagpasok ng bagong taon. Una, tinuturing nilang delikado raw itong budget for 2026 na pinirmahan ng Pangulo. Ang nagsasabi dyan ay si Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, na itinuturing nila na para daw ginisa na naman tayo. Abay, sandali. Kayo yung nag-approve ng budget nito sa BICAM. Kung yan may pagdududa kayo, bakit yung in-approvean? Yan, pag-usapan natin. Pangalawa, itong sinasabing militarization daw sa Pilipinas ng US. Para bang masyado rin nagpapagamit ang Pilipinas sa mga interes ng Amerika. Ito naman yung lutang na lutang, yung mga nagsasalata rito, yung pro-China na Pilipino. Yan o. So, yan yung dalawang yan. Pero unahin natin itong issue tungkol sa budget. Abay, kapipirma lang ng Pangulo na late na nga ng 1 linggo yung budget. Binito na nga ng Pangulo yung 92 billion pesos tungkol dun sa mga program. Ay sinasabi pa rin ni Amy, delikado pa raw itong budget na ito. Para bang, hindi na naman daw ito para sa tao. May pagdududang baka may korupsyon na naman. Talagang wala na kayong ginawang pahayag na para sa bayan. Talagang totoo. Ulitin ko, si Amy Marcos, membro ng BICAM, ba't hindi kayo nagpakagaling doon sa BICAM? Pinigilan nyo kung meron kayong pagdududa. Inapprovean nyo yan Di ba? Tapos ngayon, nung mapirmahan at ganap na batas, wala namang presidenteng hindi pipirma sa budget dahil kailangan ng budget. Iniingayan nyo. Halos butot balat na nga lang ang natitira sa budget ng public works. 529 billion na lang ang natira sa kanila. Maliit yun para sa infrastructure program. Yung 45 billion na hinire-request ng Malacanang at ni Secretary Dizon, hindi nyo inaproban. Tapos ngayon, nagdududa pa kayo sa budget na yan. Talagang wala na kayong nakitang matino at tama. Pero kayo ay makikinabang sa budget na yan. Yung mga sweldo at allowance at yung mga gusto nyo mga project, nandyan pa rin Di ba? Kayo yung nakikinabang sa budget ng gobyerno, kayo yung nagrereklamo. Yung taong bayang bayad ng buwis na hindi sigurado kung paano sila makikinabang, wala namang reklamo. Di ba? Kaya nag-iingay lang itong mga anti-Marcos para makakita ng issue at gamitin ang isyong ito para siraan si Pangulong Marcos. Ganyan kayong kagarapal. Hindi lang si Amy Marcos na nag-iingay. Pati sa Kongreso, yung ilang oposisyong kongresista, ganon din ang mga sinasabi. Dumaan sa inyong kamay ito, hindi nyo binusising mabuti. Ngayong na-aproban, saka kayo nagre-reklamo, ay di panggugulo na lang yan. Panlilin lang na lang. For publicity and political interest lang. Again, ang inyong ginagawa. Maawa kayo sa ating bayan. Hirap na nga ang mga Pilipino. Pinipake nyo at nanilin lang pa ninyo. Ang totoo, yung perang yan, mas safe, mas sigurado na hindi makukurap. Kasi may proteksyon na ginawa. Posible rin, kaya nag-iingay yung mga politiko dito sa budget na ito dahil nawala yung racket nila. Ayaw ng Pangulo ng mga masyadong malaking program. Ayaw din ng Pangulo ang insertion. Talagang lilinisin ng Pangulo at nilinis itong budget na ito. Gustong gamitin ng tama. Yan ba yung dahilan kung bakit umaangal ang mga oposisyon na mga senador at kongresista? Dahil yung racket nila nawala na. Hindi napapayagan ng Malacanang. Ayun po yun. Okay? Ito namang sinasabing militarization. Para bang ang gustong palabasin itong mga pro-China. Masyado tayong nagagamit ng Amerika. Hindi po yun. Wala naman tayong magagawa hanggat nandyan ang Mutual Defense Treaty. Balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kung ano man yung mga balikatan at exercise na ginagawa, legal na legal yan.
Hindi tayo makakatanggi dahil tayo ay merong 71 years old na agreement, Mutual Defense Treaty. Mapanlin lang yung mga pro-China na mga political analyst kuno. Meron lang alam tungkol dyan, sasabihin nila sila nangangamba na. Kalokohan po yun. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng kakampi na malalakas na mga bansa, hindi lang ng Amerika. Kaya tayo patuloy na nakipag-ugnayan. Independent foreign policy ang sistema. Tayo nakipag-ugnayan at kaibigan sa China, sa Japan, sa Australia, sa European Union, sa Amerika, sa Canada, at iba pang mga bansa sa Middle East. At karating natin lang dito sa ASEAN. Yan ang tamang approach at tamang galaw. Yung pagpunta rito para sa balikatan ng mga pwersa ng Amerika, facilities ng Amerika, equipment ng Amerika, at mga sundalo nila, hindi yan militarization. Yan ay parte ng pagpapalakas ng ugnayan at depensa. Kaya lang ho tayo'y sinasabihan ng mga Pilipino, kakaunti naman sila na pro-China. Dahil pambubudol na naman yan, panlilin lang. Ang nagsasabing militarization ng Amerika sa Pilipinas dahil sila'y pro-China. Ayaw nilang lumakas ang ating mga sundalo. Ayaw nilang madagdagan ang kaalaman ng ating mga sundalo para ipagtanggol ang ating sarili sa sinumang grupo, bansa man na nangananakop sa atin, katulad ng ginagawa ng China na pang-aagaw sa West Philippine Sea. Yang mga Pilipinong pro-China, ayaw nilang tayo'y lumakas. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga sinasabi, nagpapakilalang mga political analyst, eksperto kuno, kalokohan yan. Eksperto sila sa paglinlang. Eksperto sila sa pagiging pro-China, hindi maka-Pilipino. Yan ang totoo. Hindi ako eksperto sa anumang bagay. Eksperto lang tayo sa ating paniniwala at prinsipyo. Ang Pilipinas dapat malakas. Ang Pilipino dapat nagkakaisa. Pag ang Pilipino ay pro-dayuhan, pro-China, taksil yan, traidor yan. Tapos magsasabi pa na kung ano-anong negatibo laban sa Pilipinas, huwag niyong tangkilikin yan. Di ba? Malinaw. Mas maganda aralin ano ba ang tama. Makipag-ugnayan tayo sa malalaking bansa para sa internal, external security, para sa ekonomiya, para sa turista. Di ba? Yun yun. Yung ayaw niyan, ulitin ko, yung tumututol sa ganyang policy, foreign policy, independent policy, dahil sila'y merong kinakampihan, may kinikilingan. Yun lang yun. Hindi nyo kami mabubudol. Matatalino mga Pilipino, ang aking mga followers, subscribers at viewers. Matatalino. Hindi kayang lukuhin ng mga mapanlinlang na mga anti-Marcos camp. Kung sino yon, alam mo na yon. Alam na natin yan.